Hello mga mommies! Welcome to my page. This is me again, your digital mompreneur, Mommy Jamie. So ngayon nga ay second week na ng mga bata sa bagong school year nila. At pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga paghahanda namin sa pasukan nila. At gusto ko lang sabihin sa inyo na my forever. My forever sa tiklupin. Dahil ngayon ay nagtitiklop na naman tayo. Walang tapos na tubal. Walang tapos sa paglalaba at walang tapos sa pagtitiklop. At habang tayo ay nagtitiklop ay i-share ko sa inyo yung mga paghahanda natin dito sa pasukan ng mga bata dito sa Netherlands. Yan, share ko yan sa inyo. So, alam nyo ba na wala talaga kaming masyadong inihanda para sa first day of school ng mga bata. Simple lang, pina-haircut lang namin ng mga boys para naman mukhang maayos sila. Dito kasi, hindi na kailangan ng school uniform kasi hindi naman talaga sila nag-uniform dito. At hindi na rin kami bumili ng mga bagong gamit nila kasi provided na yun lahat ng schools. Yung mga textbooks nila, mga notebooks, pencils, grades, mga ganyan, mga materials sa school. Provided na yan ng school. So, at ang maganda pa dito, hindi na rin namin kailangang mag-enroll in advance. Kasi once na nag-start ka ng school doon, automatic enrolled ka na sa sunod na school year unless lumipat ka ng ibang school or ibang place, kailangan mong sabihin sa kanila, mag-sign out ka at magpa-register sa bagong school year. And also, sorry, may nagme-message. And also, bago matapos yung school year, alam na rin nila yung sunod nilang section, yung sunod nilang class, alam na kung sino yung magiging teacher, yung magiging classmates. Yan, ilang weeks bago matapos yung sinundang school year, naghahanda na sila, nagsasanay na sila para sa bago nilang class. Ayan. So, kung i-compare ko, ang experience ko noon, nung nag-aaral pa ako sa Pilipinas, napakalaki talaga ng pagkakaiba. Dati kailangan namin bumili ng sarili naming notebooks, school supplies, balutan ng yung plastic cover, yung mga books, tapos tahiin yung mga notebooks. Pero dito sa Netherlands, lahat ng mga pangangailangan, sabi ko nga kanina, is provided na ng school. At nakakatuwa talaga at sobrang blessed kami na nandito kami sa Netherlands kasi hindi na namin kailangang mag-alala pa sa paghahanda dahil well taken care of na ang mga bata dito. At bukod doon, may allowance din sila mula sa government pagka gusto nila ng mag-aral ng lessons, depende yun sa kita mo. Kung halimbawa, below minimum yung income mo, pwede kang humingi ng subsidy sa government. Also, yun nga, may allowance din sila. And, walang tuition dito binabayaran yung mga bata. Bale, may binabayaran kaming konti ng contribution lang at also bayad dun sa mga nagvo-volunteer na magbantay sa mga bata sa lunch. Although, pwede naman silang umuwi, pero mas preferred nila na dun na lang mag-lunch sa school kasi may mga activities dun eh. Ayon. So, ano pa bang pwede kong i-share sa inyo? Sa mga assignment ganyan, hindi sila nag-assignment dito kasi lahat ng kailangan gawin sa school na. And also, pagkatapos ng school nila, nagre-relax na lang sila, naglalaro, pupunta sa mga extracurricular activities like sports, piano lessons, ganyan. And hindi sila nagdadala din ng mga mabibigat na books and notebooks. Lahat yun iwan na sa school. So, ang laman na lang ng bag nila talaga is baon. Ayun. Ano pa bang pwede kong i-share? Yung assignment is nagsimula si AJ nung nag-group 5 siya. Nagkaroon siya ng assignment once a week. So, for example, Monday ng hapon ibibigay, ang submission nun sa sunod na Monday na ulit dun i-check. Hindi yung everyday may assignment, hindi ganyan. Tapos, kung mag-assignment lang sila,
subject lang. Ayan. So, ano pang gusto nyong malaman dito sa aming pamumuhay sa Netherlands? I-comment nyo lang below at i-share ko sa inyo. Thank you very much for watching. This is me again, your digital mompreneur, Mommy Jamie. Thank you guys for watching. God bless. Bye!